Hello po, pagkatapos ng tag-init ay paghahanda naman sa tag-ulan. Paraman buwelva po uli, sa forecast ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, tumataas ang probabilidad ng pagdevelop ng La Nina mula Hunyo, Hulyo at Agosto ngayong taon. Ang tanong, anong paghahanda ang ginagawa ng gobyerno para maibsan ang epekto ng matinding pagbuhos ng ulan pagkatapos ng nakapapasong init ng panahon dahil sa El Nino na magtatagal daw hanggang sa unang 2 linggo ng Mayo? Tingin ko parang wala pa pong ginagawang paghahanda lalo na dito sa Metro Manila na konting ulan lang. Matindi na ang pagbaha sa maraming lugar dahil wala pa po tayong nakikitang naglilinis sa mga drainage. Ang haba ng panahon ng tag-init pero mukhang hindi pa po ito sinamantala ng Metro Manila Development Authority o MMDA para alisin ang mga basura at nanigas na putik sa mga daluyan ng tubig pag umuulan. Wala pa po tayong nakikitang seryosong paglilinis sa mga estero na punong-puno pa rin ang mga basura kaya huwag na tayong umasa na maiibsan ang pagbaha pagdating ng tag-ulan o kapag nanalasa na ang La Nina. May mga estero pa rin na natatakpan ng mga barong-barong ng mga kababayan natin na walang opsyon kundi tumira sa ibabaw ng mga estero dahil wala pa pong may provide ang gobyerno na disenteng pabahay sa kanila, kaya hindi ito nalilinis. Sa mga probinsya, sabik na sabik ang mga tao sa ulan dahil kailangan nila ito para makapagtanim na sila dahil matagal na nakatiwangwang ang kanilang lupain na hindi nagagalaw dahil walang ulan. Ang problema lang nila ay yung pag-apo ng mga ilog kapag samobra naman ng ulan dahil tiyak na masisira rin ang kanilang mga pananim kapag lumubog ito sa baha, pero parang wala pa ring paghahanda na ginagawa ng Department of Agriculture or DA. Mukhang nag-aabang lang din ng Department of Public Works and Highways o DPWH at iba pang ahensya ng gobyerno sa posibleng maganap na La Nina dahil wala pang ginagawang preparasyon para maiwasan ang pagguho ng lupa o kaya para maisalba ang mga taong nakatira sa mga danger zone pagdating ng tag-ulan. Kung ngayong El Nino ay mahigit 4 billion pesos na ang napinsalang pananim, mas malaki ang inaasahang pinsala kapag nanalasa na ang ulan dahil bukod sa mga agrikultura, ay nanganganib din ang mga infrastruktura sa baha. Ingat po palagi. God bless po.